Ang ating pong panauhin ay isang recovering gambler of the Philippines coach, international recovery coach ang tawag sa kanya, no? At recovering gamblers of the Philippines. Ating pong i-welcome sa ating pong talakayan si Mr. Regan Praferosa. Good morning, Sir Regan. Good morning po. Yes, welcome po sa ating talakayan sa umagang ito. Yes. Yan, nako. Nagpapasalamat kami at nakakapanayam ka namin. Makakapanayam kami. Mabibigyan po kami ng kamalayan ang ating mga tagapakinig at ng mas malalim pang kwento ng iyong buhay. Kung ito'y mamarapatin mong ikwento tungkol naman sa pagka-hook o pagkalulong sa internet gambling o sa online gambling. Pabatiin po natin kami, Suster, yes, ang ating please. guest. At lalong-lalo na yung mga kababayan niya dyan sa lungsod ng San Pedro. Ay, maraming salamat po. Yes, bumati ko muna, Sir Regan. Kamusta po sa mga taga San Pedro po at sa mga nag-iisip pa tungkol sa kanilang pagsusugal. Sana po matuto kayo ngayon at makinig para alam nyo ang gagawin. Alright, nako. Excited na akong marinig ang kwento dahil talagang naririnig ko sa maraming mga kaibigan natin ang mga iba pang mga Pilipino na nalululong sa online gambling. So, Sir Regan, paano ba nagkakaroon ng interest ang isang tao para maglaro ng gambling online? Sa ngayon po, masyado na pong nasa publiko ang advertisement regarding dito sa online gambling at medyo nakakaakit siya kasi laging ang pinapakita ay may nananalo. Yeah. Okay. So, yung excitement na mapasama ka dun sa manalo, yun ang tatawag o nangihimog sa kanila. Masubukan nga rin para makita kung paano manalo. Parang gano'n, no? At, yes po. Oo, nababanggit ko nga, dumadaan kanina sa aming off the air na kwentuhan. Dumadaan sa mga reels yan, nasa dulo ng mga reels, no? Yung mga online gambling, no? Halos lahat na po ng platform open po yung advertisement nila even po sa ating mga messenger. Okay. So, masabi mo bang safe ang mga kababayan natin ngayon sa online lalo na kung abot kamay na lang nila ang pagsusugal sa kanilang mga cellphones? Imagine, mga smartphones nandiyan na. Pasok pa pala pati messenger, ha? Yes po, meron din po mga ads sa mga messenger at sa mga iba-iba pong platform ng social media. Tungkol po doon sa tanong nyo ay medyo delikado po, no? Kasi masyado pong ino-open sa public yung link at napakadali po yung accessibility ng mga site. Okay. So, nasa marami ng sites, nasa cellphone, nasa messenger, akalain mo pati messenger, pinapasok na yan, ha? Kasi may advertisement na pumapasok sila doon at yung mga paid sponsorships din, yung mga iba. Sa mga reels at sa mga online advertisements din nga nila. Sa palagay mo, Sir Regan, bakit na ba nahihilig ang pagkakaroon ng addiction sa paglaro ng gambling online? Ang approach po kasi ng advertisement nila is more on amusement . So aside from na pwede kang manalo or kumita, malilibang ka pa. So yung yung approach po nila is masyadong fun ang dating. Alam naman natin na ganun po ang hook ng gambling . It will make you preoccupied sa everyday mong ginagawa. Kami susted, no? Itong si Sir Regan Praferosa, no? Isa siyang international recovery coach, no? Patungkol sa recovering gambler of the Philippines. Paano kayo nagkaroon ng pasanin o kaya bakit kayo pumasok sa ganito as a coach?
Sir Ay, Regan. actually sir, ano ako isa rin akong recovering compulsive gambler. Mhm. Kaya nung time ko wala pa hong maayos na support group at treatment para sa Mhm. mga gamblers, kaya mostly mga for substance and alcohol. Mhm. Kaya nung feeling ko naiiba ako, naghanap po ako ng mga kalengguwahe ko Mhm. na pwedeng tumulong din sa akin sa experience. Sadly, wala po. Kaya ako na rin po ang nag-start ng support group dito sa Pilipinas. Mm. Bakit? Nakita mo bang malaking epekto sa buhay mo kaya gusto mong may maililigtas sa pagkagumon sa online gambling? Actually sir, nung time pa ho ng physical establishment ng mga sugalan, Mhm. matindi na po yung ginagawa ng sugal. Katulad ko rin po na ano po namin yan, na 3 lang ang pinupuntahan ng isang sugarol. Jail, institution, and death. So mas nakakatakot po ngayon kasi mas accessible na po ngayon ang sugal. Compare po dati na kami ang pumupunta sa sugalan. Mm. So, Pero- akalain, yan, yes, Commission Temi. Kasi ako, pasingko-singko, 10 centimos nung college ako Katuwaan lang, pero hindi ako lumalim. Pero yung ate ko at bayaw noon, magdamag, mga braha naman, no? Mm-mm. Umaabot din ng pa 20-20 hanggang 50 pesos. Pero pag magdamag naman, naging katuwaan. Pero yun nga, ikaw ba, ganun ba, kinalakihan mo kaya napalulong ka o so suddenly? Gusto ko lang malaman Sir Regan. Yes po. Totoo po 'yun na na-hook din po ako because of the first win. And dati po talagang we categorize it as a recreational gambling lang. But ngayon kasi sir, iba na po yung approach Dati pag natalo kami, pwede kami tumigil Ngayon po kasi sinusubo na po yung pagpapautang. Dati kasi problema po namin yung kapital Ngayon, kadikit po ng sugalan yung online lending app din po Kaya yung mga tao mas nahuhook ngayon, may posible, naiisip nila may posibleng manalo kami kasi nga may backup kami agad. Wow, no? Oo nga, no? Ang daling umutang ngayon. Yes. May kakilala ko naman, hindi naman isinugal yung online na lending. Kaya lang unnecessary spending hanggang nabaon. Yung iba naman pala sugal, no? Wow. Ganun pala. Ganun po nakakatakot ngayon, no? Kasi talagang even po do sa mga e-wallets natin, nandun na po yung sugalan. Meron din po silang accessible loan na isang ID lang makakautang ka na. So, lumalakas po yung loob ng mga sugarol ngayon na magsugal pa ulit. Nasabi mo kanina doon sa first win, nahikayat ka na. Yes po kasi Elaborate ka yun, Sir Regan. sabi po kasi once na nakakuha po kami ng yung big win, we assume na sunod-sunod po ang ganun ang mangyayari. Kaya talagang medyo delikado po para sa amin na marinig na mas madaling manalo ngayon. Lalo na pag ina-advertise ng mga kilalang tao. Nako. Yes, Commission Ted. Yeah. Sa bahagi ng iyong personal na karanasan, ano na ba yung pinakamalaking win na iyong nakuha sa iyong pagsusugal online? Kung maibabahagi mo lang. Sir, masyado pong malaki kaya nga po nabuhay po ako sa dream world Wow. Ang ratio po talaga umabot ng 1:1 million po ang ratio. Grabe. Wow. Ganun po. Pero sa kabila nung pagkapanalo mo ng milyon, parang million, 1:1 million ang ratio,
Kung sa piso 1 million, kung sa dalawa 2 million. So paano yung paano ito naging cause ng iyong addiction pa? Imagine, siyempre nga, First win. nabanggit mo yun. Hindi naman first win yun, ano? Hindi sa first win. Actually po, ang first win ko po is yung $1 ko po ay nanalo ng $18,000. Nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa Las Vegas, hindi pa ako marunong magsugal. Pinataya po ako ng isang kaibigan, ng isang Pilipino pong dealer sa isang casino doon. Mm-hmm. So, yung sudden rush of emotion po, nagulat ako na nanalo ako ng ganun. Doon na po ako na-addict. Yung feeling big shot po na pagkakataon. Mm-hmm. So napakalaki ng pang-common talaga, no? Pang-hinkayat para ikaw ay malulung dito. Pero sa iyong karanasan pa, no? Kasi sabi mo, nabanggit nga na ikaw ay isang nagre-recover na mula sa pagkalulong sa paglalaro ng online gambling. Ano yung naging turnout dito pa, naging yung naging point of return? Bakit ka na umayaw sa paggagambling despite nang nanalo ka ng millions of dollars? No, nabanggit, sorry, I had to mention that. No? Millions of dollars na nga ba? Yung ganun. Ano po actually wala naman pong addict sa sugal na basta-basta sumusuko sa nangyayari sa kanya, kasi nandun po yung thinking na makakabawi at makakabawi. Sad to say, yung nangyari po sa akin ay umabot po ako doon sa point na yun nga po, sa bottom up na tinatawag namin, yung jail, institution, and near death. I was brought to jail because of my gambling sa mga nagawa kong mga illegal act. And then I was also brought to a treatment center, rehabilitation, because of my sobrang kakulitan. And I'm almost near death also kasi sa mga pinagkautangan ko at because of my depression. Gusto ko na ring itry na mag-escape. So buti na lang po, nadala po ako sa institution. Doon ko po nalaman na ang gambling pala ay isang sakit. It was kinukumpara siya sa isang sakit na pwede siyang i-prevent, pero yun nga po, through change of lifestyle and understanding of the disease. So yun na po yung naging start ng ko po, pagbabago. Okay. Maganda, no? Dahil naghanap ng paraan kung paano siya makarecover na kahit papaano. So, saan natin point, Sir Regan, saan point ng ating buhay bilang isang manunugal na masasabi nating addicted na ang isang tao? Sa amin po kasi meron po kaming mga category na sinusunod, no? Number one, yung inability to manage time. Nagiging unmanageable na siya. Okay. Second is yung pag nangutang na. Hindi na po ginagamit yung sariling pera sa pagsusugal. Yun po yung mga borderline namin na tinitingnan. And syempre, yung pagpalit po ng karakter, nagiging sinungaling na, nag-isolate na, yung mga ganun po. Okay. Pwede ba maikwento sa amin paano yung talaga yung proseso para ang isang tao ay ma-hook mula sa first hit, nanalo, and then kung pwede mo maikwento sa amin yung prosesong ganun hanggang siya ma-hook ng isang tao? Sa gambling po kasi iba-iba po yung pagtanggap ng tao eh. Nagbabase po 'yon sa feelings ng tao. Sa amin po kasi we consider gambling as a disease of emotion eh. Sakit po ng emosyon. So yung pera po mas
ipoprolong pa nga niyan yung gambling kung mas marami kayong ipon o mas marami kayong pera. Mhm. Pero yung magkaroon ka ng discomfort sa pagkapanalo or pagkatalo, yun na po yung start ng kalbaryo ng pagsusugal Kasi hinahanap po ng katawan yung ganong excitement, ganong thrill, ganong sadness. So para sa amin yun na po yung simula ng yung journey for gambling. Hanggang sa yun nga, magiging insanity ng lahat ng pagsusugal. Mhm. Wow. So, sa mga ganoong kaparaan na natin ma-identify ang isang tao ay nalululong na. Yes So, po, pag yung naghihiwalay na. majority of his time and naka-base na po dun sa emosyon niya. Mhm. So, sangkot na ang emosyon, pag-imbugnutin siguro or ano pang mga damdamin na yan, Pero ano yung pinakasimple? Ako, nasubukan ko rin Commissions Nemi, nabanggit mo kanina. Naglaro ka rin noon ng gambling. Ako, naglaro din ako ng gambling pero nanginginig ako kasi dahil nga sa turo sa amin sa bahay. Yeah, tama. Huwag magsusugal. Yung Caracruz, naglaro din ako noon. At natalo din nga ako. Hindi na ako nanalo. No? Pero ano yung pinakasimple na form of gambling na maaring magtawid sa isang onliner na malulung siya? Pinakasimpleng online gambling na pwede ang isang tao na naglalaro sa kanyang cellphone ay malulung sa gambling. Online, addiction. Mahirap pong sagutin nyo kasi iba-iba po ang mga hilig ng bawat isa, Pero the moment po na naghangad ka sa isang platform ng malaking panalo, yun na po yung start. Okay. Yung tinatawag namin na big shot or dream world. Mm-hmm. The moment na supposed to be 1:1 lang ang ratio Mm-hmm. yung mga normal gambler Yes, pero pag naghangad na at nagkaroon na siya ng ng same nung kuro-kuro na manalo pa ng mas malaki. Yeah. Na po 'yon, delikado na po 'yon. Mm-hmm. Mm-hmm. Tama, 1:1 lang naman usually ang gambling, no? Pero meron na pagka nasa bandang higher level na, 8 Gs na 8 Gs na yan. 8 Gs na. Tapos aangat na yan sa mga iba pa. Pero pala sa online, meron ding online ng sabong, di ba, Sir Regan? Yes po. Meron din pong sabong. Yun nga po ang mas nakakatakot yung ang pagpapilian lang po ay dalawa. Mm-hmm. So, ang feeling nila mas malaki ang chance nila manalo. Mm-hmm. Siyempre, 50%. Magkakamali po ang desisyon ng isang tao Mm. Okay. So, maalala ko pa rin hindi lang pala Caracruz, Commissions Nemi at Sir Regan. No, pati Beto. Yes. Yung inihila na ganyan, Any forms of po ngayon, amusement or video game, pwede na po lagyan ng side bet Okay. Kaya nakakatakot po kahit ordinaryong laro po na video game ay pwede nang lagyan ng betting system. Okay. Di ba nga inaano din ng ating gobyerno diyan sa pilahan ng mga tricycle? Minsan pag wala mapasero, yung mga tricycle driver kung anong ginagawa, hinuhuli na nila. Actually, mas maganda pa nga ho yung gano'n kasi regulated po ng ating gobyerno. Pero po yung sa cellphone, na po yun parang personal interest na anytime. Pwede Anywhere. na ako magtugal. 3 seconds pa lang makukuha ko na yung high sa gambling. Oh, wow. Grabe. Ganun na po siya kadelikado ngayon. Oh, okay. Educate us kasi hindi naman ako talaga nag-online gambling. Yes, Laro ko nga ng aking mga bata lang na kailangan nilingon-lingon ka pa bago tatay. Kasi baka makita ka ng magsusumbong kay daddy at kay mami. Papapano? So, magkano ba ang kadalasan na laro para sa isang online gambling or gaming, Sir Regan?
Ay, ngayon po wala na pong regulation about that. Kahit piso po pwede pong tumaya ngayon. Not like before sa mga establishment, may minimum bet required sila eh. Kaya talagang paghahandaan mo yung pagsusugal mo bago ka pumunta sa isang casino or isang sugalan. Ngayon po, kahit 20 pesos lang ang puhunan, ilalaban pa talaga eh. Kaya ganun siya ka-rampant ngayon. Pareho tayo ng reaction. Grabe, no? Kasi talagang napakasimple na lang, napakadali na lang pumasok para masimulan mo ang isang gaming or isang gambling na maari kang malulong. So, isa pang nakakatakot, sir. Nagbibigay sila ng free credits na pwede po convert sa pera once na napanalo mo yung credits na yon. Yeah. So talagang sinusubo na po ngayon Yeah. na maglaro ka. Ito, bibigyan kita ng pagkakataon or tsansa makabawi. Oo nga, no? Meron nga palang ganyan, ano? Yes, bibigyan kita ng ganito, maglaro ka ng ano nga yung mga games na yon. Kasi na pumapasok sa mga messenger at saka sa online, sa text, no? And isasend sa'yo yung link. Noong unang wala pang tawag dito, nung wala pang mga prohibition sa mga links galing sa ating text, no? So, yun pala yun, ano? Buti na lang hindi ako pumatok. Hindi ako pumatol sa ganun mga call, no? So, yun pala yung mga ganun. Napakasimple, no? Baka gusto mong ikwento, Sir Regan, how you came about sa pagpapatuloy. Paano na-hook ang isang tao based on your experience na pwedeng pakatutunan ng ating mga mamamayan? Yun po, no? Number one, check yung sarili. Kung nagkakaroon ng excessive emotion sa paglalaro. Kasi okay lang po yung yung sumaya ka in a while in gambling. Pero pag dumating na yung point na lagi ka ng galit, lagi ka ng ines, yun na po yung yun na po yung sandpit ng ng gambling eh. Aasarin kayo, gagalitin kayo. Ayun na po. Hanggang sa mahuhook na kayo at nandun na kayo sa mundo ng sugal. Lagi niyo po iisipin, kukwentahin lahat ng natalo, lahat ng pwedeng mapalanunan. Yun na po yun. Doon na po nagiging compulsive gambler yung isang tao. Kasi abot na sa punto na kailangan kong mabawi ito. At may mga chances na mananalo ka pa rin. And yet, patuloy naranasan mo nanalo, may posibilidad nga. na pwede pa rin manalo, no? So, tsaka ang masakit po nun, lagi po magpa-flashback yung mga pagkakamali eh. Kaya hindi po kayo makaka-move on sa gambling. Laging may pagsisisi sa near jackpot tsaka near miss. Konti na no? Hindi, ito. Sir Regan, no? Nakalaya ka na eh. Hindi ba sumusumpong pa rin yun? Ay, totoo po yun. No? Pero yun nga po, pinasimple ko po yung proseso, no? Ang iniingatan ko lang po ay yung unang taya. Kasi yun lang po yung maaalala ko. Hanggang sa one day at a time, 14 years na pala akong tigil. Magpi-15 years na po. Wow! So, education po sa pagsusugal ko. No, yung tinatawag ng mga triggers. Kailangan alamin ko yun. Kasi yun po ang magbabalik sa akin sa pagsusugal eh. Now, itong ginagawa niyong bilang coach, no? Kumusta naman po yung mga tao na nagpapa-coach sa inyo? How do you see them? Are there siguro online din yung ibang coaching ninyo, nagsasabi ba ng totoo o Sir, actually ngayon ako po ang may hawak ng hotline ng Pilipinas, no, tungkol sa support group. Ito po ay libreng pagkonsulta or pagtatanong paano ba makakapagbago. Dito po sa Pilipinas since 2011, meron na po kaming mga tinatag na mga support group. Mga
derive po to sa modelo ng Amerika at sa mga ibang bansa na 12-step community na wherein tinutulungan namin yung mga tao through our experiences, sharing of Yes, our yes. experiences, no. So, yun po yung yung number one na tinatangkilik ngayon sa Pilipinas kasi libre po yun. Tapos itong coaching ko naman po ay po to, talagang on the side lang po. Sa ngayon po kasi talagang priority namin yung awareness. So mostly doon po kumukonsulta sa amin kasi po meron po tayong online tsaka face-to-face na mga meeting or therapy. Now, Sir Regan, no, siyempre, nasabi mo nga, bilang mga tumutulong talaga, mas malakas ang kanilang influensya kung sila mismo ay dumaan sa ganyang bisyo, no, kaysa sa amin na pa-disset mo, no? Ay, opo, kasi yung experience po namin, nagkakaroon po kami ng common denominator doon sa mga nagdadalawang isip pa kung addict na ba sila sa sugal o hindi. Alright. Sa pagkakataon dumating na yung puntong nalulung ng isang tao sa paglaro ng online gaming, paano ito niya matutuligan? Sir, yun nga po, no, ang number one na kailangan nilang gawin ay tanggapin na may problema sila sa sugal. Okay. Same din po doon sa question na how can I recover, how can I stop? Nandun na rin po yung sagot. Yung kailangan po ng honesty, open-mindedness, and willingness ng tao to change. Acceptance is the key para sa kanila para makapag-move on. At syempre, tulong din po ng pamilya. Hindi po pwede magwalang bahala yung pamilya. Kailangan po magkaroon ng honesty or open relationship regarding this matter. Kasi alam naman natin na any addiction is a family disease. Alright. So, kasama ang pamilya, masasangkot ang pamilya dahil sila ang tatamaan pagdating din sa mga epekto na nito, no, Sir Regan? Yes, sir. Kasi ang masakit po sa gambling, hindi compare po sa mga alcoholics and narcotics, sila po yung nagkakaroon ng amats or nung high. Sa gambling po, pag nagprolong yung gambling, sila ang nagsugal, ang magkaka-hangover yung pamilya. Kasi sasambutin po sa mga criminal act na gagawin nung sugarol Kaya mas iba po yung epekto ng ng gambling. Alright. Now, sir, no, I'm just curious, no, siyempre sa mga coaching ninyo, usually tuloy-tuloy pa rin ang ang monitoring kahit na alam na ninyong nakaano na siya, na overcome na niyan. Yes po, wala po kasing cure tong gambling. Anytime may experience nyo pa rin yung urges So for us, yung urges, it is controllable or manageable. Kailangan lang po ng mga certain proseso at mga sharing, ventilation para mawala po yung urges na yun. Nako, no. Wala, inosente kami kasi sa Rega sa epekto ng gambling dahil nakwento na namin na sa Maynila kasi yung palmo ba, yung coin na pinapagulong, mga ganun lang, karakus, o yung pera, kung anong unahing dadapuan ng langaw, yan yung mga laro natin sa high school Anong number yung page ng aklat? Yes po. Mga numbers po. Opo. Alright. Naku, napaka-dangerous, no? Pala ang dating ng problemang ito na maaaring maka-apekto. Hindi lang mismo sa naglalaro, kundi yung pamilya na naapektuhan. It will become a family sickness, no? Apektado ang buong sambahayan, apektado ang negosyo, apektado ang kalusugan. And basically, it's the whole totality ng buong pamilya, no? And their economic condition and situation. So, sa mga nangyaring ito,
iba't ibang pagdami ng online gaming sa ating bansa, paano ito mahihinto o paano ito mapipigilan sa iyong kaisipan at sa iyong palagay, Sir Regan? Aside po doon sa mga ginagawa namin na recovery means, kailangan po wag din po walang bahala ang gobyerno natin dito. Kaya po as part of our advocacy, even though there's a exclusion sa PAGCOR, sana po makialam din po ang NTC natin, yung National Telecommunication Commission natin, kasi sila lang po ang may kapasidad na magpaban ng mga player through IP address nung user ng cellphone. Kasi po kung massive banning po, parang imposible. Kasi negosyo po ito eh. Pero siguro naman as a humanitarian reason, kung magkakaroon ng regulatory board for the families affected of gambling, tingin ko posible naman kasi nagawa nga ng nakaraan nating administrasyon na ipaban yung mga porn site before eh. Ito naman, small group to na mga pamilya na talagang humihingi ng tulong sa ating NTC. So, madali pong maban yung cellphone nung taong nalululong sa sugal. So, yung proseso na ito will take recording or reporting of the cell phone of the unit? Parang ganun ba yun? Tama ba? Kung paano ito gagawin? Lahat ng cellphone natin merong IP address eh. Right. Kaya ang NTC naman natin is parang malaking wifi eh. So, pwedeng ma-block or mga keywords or key search site, pwede po ma-block doon sa isang cellphone na nalululong sa sugal. So, it's a IT world, pero mas mapabilis po 'yon. Para hindi na po makapagsugal yung isang tao at yung buong pamilya nila. Okay. Ayoko nang mag-gambling. Paano aking gagawin? Initial steps how to go about being victorious sa online gambling, Sir Regan. For me, sir, educate yourself. Know some common denominators ng mga taong nalulung na. Baka magkaroon ng ng ibang feeling na gusto ko na magbago. We consider that as attraction. You need to be attracted sa ginagawa namin ng pagbabago. Pero kung sarili lang niya ang mag-iisip, mahirap po. Kailangan niya ng at least visual or impluwensya galing sa ibang tao. Where do we get help? Saan kami kukuha ng tulong sa mga ganitong halimbawa? Ayoko na talaga, gusto ko na magbago. Sir, actually meron po tayong hotline dito sa Pilipinas, yung 0917-509-4080. Yan po yung sa team po namin yan na sumasagot po at nagbibigay ng direction kung saan pwede silang makinig or magkaroon ng aral tungkol sa sugal. Did I get it right? 0917-509-4080. Yes po. Tapos meron din pong mga site, yung alam po, since we are anonymous group, ayaw po naming banggitin dito sa ere, no? Okay. Pero you can search po recovery from gambling and marami pong lalabas doon. Wow, no. Going back yung sinabi mo, Sir Regan, about NTC, so may ginagawa na yung grupo ninyo sa mga mambabatas natin? Ganun ba? Meron pong mga tumatawag ng mambabatas at nagtatanong tungkol po doon, pero iilan pa lang po eh. At wala pa ho talagang concrete na author for that certain bill. Kaya kami naman po ay open to discuss everything. Kasi nga po, mas alam po namin yun kasi talagang napagdaanan namin at kami na po yung isa sa mga pinakamakulit
to Mhm. overpass the restriction ng mga gobyerno natin. Mhm. Okay. Sa- Yes, Commissioner Sammy. Sana sa mga nakikinig sa atin na may mga kakilalang mambabatas, mga uupo mamayang tanghali at may ano man lang to, masabi sa kanila at baka may makuha silang mga kasama na Yeah. iano to, gawan ng isang batas man lang. No? Napakaganda yung sinabi ni Sir Regan, no, na yung education kasi talaga. No? Mm. At minsan nga nakikita ko sa social media na yung asawa ng OFW, yung iniipon nila, may nag-inganyo, nanalo, tapos nawala, nalusaw. Problema niya, paano niya ipagtatapat sa kanyang asawa na nasa abroad. Mm. Yun initial amount na pampatayo sa ng bahay. Na natalo lang sa sugal. Okay. Opo, Nako. nakakalungkot po kasi ngayon dahil pabataan na bibiktima at sad to say, majority na po ng mga nanay natin ang mga nalululong Mhm. sa sugal. Dati it was Mail. dominated by males eh. Mhm. Pero ngayon po ang masakit yung mga kasambahay po natin ang mas nalululong kasi po sila ang may hawak ng budget ng pamilya, Mm. mas nauubos po yung pera. Mm. Mhm. Nakakalungkot, ano? So, sa ating sitwasyon nga din sa ating bansa na meron ba kayong data, datos kung ilan ang mga nalululong sa ating sa online gambling, if you may have the information? Actually, wala. Marami na po kaming nakausap ng mga universities and mga practitioners pero wala pa hong concrete na data right now. Kasi po, yung gambler tsaka gamer, nagko-combine eh. Mhm. So, nagiging cyber addiction po to. Mhm. So, masyado pong complex para pero kami po, nagbe-base lang po kami sa ngayon sa mga tumatawag sa amin. Mhm. Mhm. So, since pandemic, ngayon lang po talaga nag-peak Mhm. yung mga callers namin after the pandemic. Mhm. Mhm. Okay. Kaya, yun po, kaya po nasasabi namin na mas marami pong tumatawag ngayon na mga nanay, mga ilaw ng tahanan natin, compare po noon na puro dominated ng mga tatay. Okay. Mhm. Okay. So, much as we want to stretch and to extend yung ating talakayan dito, no? Ubos na yung ating panahon para sa ating talakayan. Pero ano yung mensahe na nais mong o pwede mong iwan sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga gusto magsimula, sa mga nandyan na at sa mga nalulung na talaga at gusto nang manibago o magbagong buhay sa online gaming addiction? Sir. Gusto ko lang po sabihin sa kanila na hindi po sila masamang tao. Ito po ay isang matuturing na isang sakit at posible pong magbago kasi marami na po na nagbabago ngayon. Yun lang po, sir. Wow. Ako, napakayaman ng ating naging talakayan. Ako, nagulat ako sa inyong impormasyon na nabanggit o na-share sa atin sa umagang ito. At nakakalungkot sa bahagi ng mga apektado. Right. So, with that, thank you so much, Sir Regan, sa iyong partnership sa amin sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan at sa iyong ginagawang tulong bilang isang international recovery coach, recovering gamblers of the Philippines. Thank you and God bless you sa iyong ginagawang undertaking na ito, sa iyong passion and Anytime po, advocacy. sir. Marami rin po salamat. Thank you so much. God bless you. At sa ating po pagbabalik, tatalakayin pa natin ang ilan sa ating mga narinig na mga puntos na na-share sa atin ng ating listeners. Sa ating po pagbabalik, huwag po kayong aalis sa ating pong programa.